So hi guys, ang ganda ng view dito oh. Tapos yung mga tao nakatambay nagngunguha ng mga crabs. Meron silang mga parang fish net na tinatapon. Tingnan nyo ang laki ng mga blue crabs dito. So good morning again guys. So pupunta kami yun sa South Australia dito sa Adelaide. At magpupunta kami doon sa Wallaroo. So before kami doon pupunta, punta kami yun sa Henley Beach. Doon kami magstay for 2 nights. So may new iconic siya na lugar doon sa malapit sa Glenelg, yung laging pinupunta ng mga tao. Pero yung itong Henley Beach parang similar din siya, maganda yung lugar. So dito nakadating na kami ngayon sa sa accommodation namin sa Ramsgate Hotel. Maganda dito guys kasi yung Ramsgate na to parang 2-story siya. Tapos yung Henley Beach andun lang sa likod ko, yung sa likod ko dyan, doon nung walking distance na talaga, so malapit sa lahat. At tapos yung car park dito, wala siyang car park yung accommodation, so maghanap ko talaga ng mga area na mag-park ka doon sa likod. Nakuha na natin yung susi guys, so punta tayo sa ating room ngayon. So doon kami sa dulo, uy, sarado, buntik na ko doon. So ito yung magandang room namin kasi 2 bedrooms, 2 bed siya na parang double bed na malaki. So dito yung family ko, tapos yung iba meron naman silang mga kanya-kanyang rooms. Maganda siya kasi parang hindi siya kamahalan na hotel. Parang andito na yung perfect na siya kasi pang-accommodate, pang-tulog lang naman. Ang ganda dito kasi yung pag-open mo ng window, makita mo talaga yung beach doon, yung GT, yung mga tao. Tingnan mo, daming tao doon naliligo na for kids and for family. Walking distance na talaga. Tapos yung design nito, parang may mga stairs, yun, may mga coffee shop. Parang common siya guys. Yung toilet nila, shower room, doon sa dulo na hindi naman siya mas malinis naman siya na parang common na toilet. So parang privacy naman siya lahat-lahat. So parang may mga cubicle sa loob, so hindi ko na videoan. Tapos dito yung parang may mga kitchen siya na for common na kitchen din. At tapos yun, maganda yung view talaga dito. So ngayon maghanap kami ng makakainan kasi dumating kami, wala pa kaming kain. Nag-drive kami 4 hours from our town going to Adelaide. So 4 na oras papunta dito. So magpunta kami doon ngayon sa beach at tingin-tingin at maghanap ng restaurant kung saan kami makakain. So ang ganda ng view dito guys kasi sa left and right parang marami siyang mga restaurant, may mga coffee shops at madaming nakatambay kasi school holiday dito ngayon. At yung mga kids walang pasok. So yun, sa harap ko may sana all nag-holding hands pa. Tapos daming mga nagmo-motorbike, so magpunta ko doon kasi andun sila nakahintay sa restaurant daw. So yun, yung fans ko nag-hi hello pa, nag-wave. Tapos nandito na kami guys. Dito ko sila nakita kasi nagtumawag ko, ako yung huli. At ngayon, dito na kami sa Bami parang Vietnamese na restaurant siya. Parang small restaurant lang. Wala kaming choice. Ito yung malapit dito kasi lakad kami ng lakad, tapos yung mga hindi nila trip yung mga pagkain doon kasi puro mga deep fried. So at least ito Vietnamese food. So tingnan natin kung anong pwedeng mabili dito. So after 48 hours, grabe katagal tang hintayan ng pagkain dito ng order namin. Ang dami ng tao. Kami nauna dito tapos ang daming sumunod. So dumadami siguro yung order. Kaya ang tagal ng hintay talaga. So yun, dumadami na yung mga nag-order tapos sa katagalan ng hintay. So sabi ko mag-wave kayo kasi lalabas kayo sa TV, mag-artista na kayo. So yun, dito naman nag-wave naman sila, nag-entertain na lang kami sa camera. Tapos yung si Zaydin, try na hawakan yung vlog, yung camera. So yun, habang naghihintay, nilibang yung sarili. Ang tagal talaga.
Tapos si Zyra gusto daw mag-vlog, so tingnan natin guys yung vlog niya. Hi, I have this food now. It's Pringles and sauce. I'm eating it now, but I need a fork. Not spoon, only part. So yun, sa wakas dumating na rin after sa katagalang hintayang pagkain. Tapos yung pagkain nila guys, hindi malasa. Parang hindi kami masaya sa kinain namin. So ngayon mag-go across kami punta sa beach. So dahil Pilipino tayo, dito tayo sa pedestrian guys, kasi kung anong mangyari, diba sa atin pag pedestrian ka may bayad daw, joke lang. So yun, pupunta kami doon sa kabila kasi maganda doon yung mag-picnic, maglaro sa tubig sa beach sa mga kids. So kita-kita tayo doon guys. So andito na tayo, ang ganda ng view dito guys. Mahangin yung time na pumunta kami dito, grabe ka windy. Tingnan niyo si ate yung bangs niya, nalilipad na yung si Lola. So yun, dami nagpipiknik, tapos dami din mga seagulls, yung mga ibon na gusto nila sa mga hangin. So halos lahat doon para mapapalid yung mga nagpipiknik, yung mga gamit-gamit nila. So yun yung GT yung sa dulo, yung parang bridge, GT yung tawag dito. At doon yung mga tao nagpi-fishing or nangunguha ng mga crabs. So dito ako ngayon, papunta kami sa ilalim ng bridge kasi ang init. Parang heat wave talaga yung init dito. So hindi kami tatagal. Tingnan natin kung ano katagal yung stay namin dito. Pero doon kami magtatago sa bridge kasi doon lang yung may shade eh. Tapos yung mga bata, mabantayan na namin para hindi delikado kasi yung mas malakas yung alon ng tubig eh. So dito na lang ako magpipesto sa ilalim ng bridge dahil Pilipino tayo, dito tayo sa walang init. So dito lang ako habang nagbabantay sa mga bata. At dito na enjoy naman sila na dito lang maglaro sa hindi talaga sa pure na tubig doon. Dito na sa ilalim ng bridge, magbe-build sila ng mga sandcastle nila. Tapos doon sa dulo guys, dami doon parang mga nagwi-windsurfing or parang mga nagka-kite surfing doon sa dulo. Parang hirap makita pero pag zoom in mo, ang dami doon naglalaro doon na parang kite na nagsa-surfing siya. Tapos dito naman sa right side area, may mga accommodation din doon, may mga nagvo-volleyball, daming pipiknik, pero ang gustong-gusto talaga nila yung init kasi ang puti nila eh. Tayo mga Pinoy, naghanap tayo ng shade. Ayun yung mga seagulls, so parang mag-float lang sila sa hangin, naglalaro sa hangin. Tapos yung maganda dito guys, sa mga beach nila, kasi yung meron silang mga gripo, yung mga shower na sa gilid.
yung libre na walang bayad. So pwede ka dun mag-shower, magbanlaw, maghugas ng paa, ng shoes, or magbanlaw ka dun bago ka umuwi or sakyan mo para hindi ka madumihan. So ngayon plano namin magbili ng ice cream. So uwi muna kami, quick na bihis lang at pupunta sa ice cream shop. So yun, dito na kami yun sa ice cream shop. Ang haba ng linya, so nagpila din kami. Yung ice cream shop pala is yung pangalan is Copenhagen. Pero sa kabila doon yung Sombrero Mexican food. Tapos sa kabila doon yung isang parang famous na gelato area. Grabe kahaba yung linya yung kagabi. So ngayon dito lang muna kami sa Copenhagen kasi mas more kids friendly dito yung Copenhagen eh. Dami mga choices ng ice cream. Iba't ibang flavor. Meron sila yung mga alcoholic at non-alcoholic ice cream. So ito yung mga varieties dito. Meron sila parang sa poster na anong flavor, at meron din doon yung mga flavor na nakapastel doon sa nakapaskil sa may glass area. So ito yun siya guys, yung parang mga may pangalan nila. Turo-turo ko lang doon. Kung hindi mo alam, wala, tinuturo ko lang. Gusto ko lang yung mga kulay, yung mga flavor. Di ko alam kung anong lasa nun. Basta gusto ko lang mag-ice cream. Kung gusto nila mag-ice cream din. So yun, nag-order kami. At kung hindi mo alam yung flavor, meron naman sila yung parang small print na parang poster na kung anong flavor na gusto mo, na available sila kasi minsan hindi ko naman familiar kung ano yung mga sa likod doon. So ito yun siya guys, yung mga flavor nila. So kahit anong flavor man yan, di ko alam. Basta ice cream siya. So yun, bumili kami. Tapos bumalik kami sa amin accommodation kasi ang init dito, yung parang may heat wave. Mukhang hindi siya mainit pero in person talaga ang init. So punta kami yun sa second floor, sa upstairs. Doon kami magtatambay sa taas ng hotel. So dito na kami yun sa taas. Yung maganda dito guys kasi pag sa taas ka, kita mo talaga yung view. Tapos sa kabilang building doon, meron din mga restaurant, coffee shop, yung mga bar, tapos yung mga parking doon sa gilid, sa likod. Yung parking pala dito ng Ramsgate Hotel, wala siyang dalang parkingan. Yung parking mo, maghanap ka ng parking muna. Tapos paggabi, nililipat na namin yung sakyan sa harap ng hotel. Kasi wala na masyadong papark. Kasi may mga limit siya na parking. May mga 1 hour, 2 hours, or 3 hours. So, lipat-lipat lang namin. So, yun yung guys, yung across doon kami bili ng ice cream sa ilalim. Maganda siya yung mga building kasi parang mga European style na building, ng mga lumang building. Tapos doon kami lumakad kanina sa ilalim. Maganda kasi yung view dito, relaxing talaga. Upo-upo ka lang dito sa taas. Pang relax. So yun. Tapos yung afternoon na sunset, so plano namin pumunta doon sa GT sa pinakadulo at marites tayo doon kung anong nangyayari at magtingin tayo kung anong ginagawa doon kasi minsan yung mga tao nag-fishing at nagka-crabbing. So pagilid muna tayo dito guys kasi gusto ko magkuha ng picture ng sunset ng ditong angle. Maganda yung angle nito ng bridge at saka yung sunset. So lakad-lakad na kami doon hanggang sa dulo. Tingnan natin kasi first time namin pumunta dito na area. Tulad din siya ng Glenelg. So tingnan natin kung anong meron doon. So kasama ko yung dalawang kids, tatlong kids pala yung isa doon. Alam naman nila na hindi sila pwede nang pumunta sa gilid kasi delikado. So dito na sila stay sa middle. At ito yun yung tawag na fish measuring station guys. Yung mga varieties ng fish at crabs, yung poster nila. Tapos may measurement dun sa ilalim.
na dito kasi bawal magkuha ng isda na yung maliit yung size. So kailangan mo talaga i-make sure doon kung allowed siya or not allowed. Kasi kung dalhin mo yun sa iski mo o dalhin mo sa bahay mo yung fish na hindi pwede doon sa size, pwede kang ma-fine. So it's better na follow the rules na lang. So let's go guys, kasi ayun yung tumakbo na isa kasi kailangan ko ito bantayan. So sa dulo dito daming na tumatapon na parang fish nets. Ito yung mga fish nets. Nakuha nila yung mga crab, yung mga blue crabs, ang lalaki. Tapos sa crabs dito hindi ka naman pwede magkuha lang ng maliit na size. Pag may makuha ka na napasama sa net mo, kailangan mo siya itapon at ibalik sa tubig. Just in case kasi mag-check yung government o yung sa mga ganito, tapos makitaan ka na maliit, pwede kang ma-fine o kung anong letter na ibigay nila sa'yo. Mas mabuti na yung mag-follow the rules na lang kasi wala namang mawala. So mga Asian, mga tao dito nagtatambay, may mga kanya-kanya silang net. Ito yung mga kuha nilang crabs ng lalaki, mga blue crabs. So yun yung mga net nila guys, natapon nila. Tapos magstay lang doon, wait lang mga after 10-15 minutes, tapos full naman nila for mga 30 minutes siguro, mas more the better para daming makolect. At tapos yun lang, tatapon uli. Tapos yung mga yung baits na ginagamit nila, nakita ko yung parang ulo ng isda, na malaking ulo ng isda or mga lamang loob ng, meron isa naglagay ng chicken, lamang loob ng chicken. Ito yung net sa lalaki, oh. Yun yung parang circle. Pag ilaglag mo siya, bumubuka. Tapos yung iba yung mga fish din, yung mga binibaits nila, yung parang nacha-chop na fish. Yun yung gamit nila para panghuli sa mga crabs. So yun, ayan na, may dumaan na dito, oh. Nakuha niya na yung quota niya. May crabs na siguro siya. Yun yung net na hawak-hawak niya. Yun yung mga tinatapon nila doon sa punguan ng crabs. So hanggang dito na lang muna tayo guys, at stay tuned lang kasi pupunta kami the next day. 2 nights kami dito magstay at tapos pupunta kami sa Wallaroo. So another 1 and 45 minutes drive na naman papunta doon sa Wallaroo. So stay tuned guys, at bye for now. And please don't forget to subscribe to support our channel guys. Thank you.